Ang pelikula ay nagsisimula sa isang lalaking nagngangalang Yang na naglalakad, at mayroong dalang samurai. Di nagtagal, ilang mga lalaking nakamaskara ang lumitaw mula sa tubig. Ngunit si Yang ay hindi nagpakita ng anumang takot. Kalmado at mahinahon, mabilis niyang pinabagsak ang bawat kaaway. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang mga kaaway nang walang pagkakataong makabawi, hanggang sa huli ay humarap si Yang sa Grandmaster na mandirigma ng kanilang grupo. Walang salitang naganap, sila'y naglaban sa isang matinding duelo, at si Yang ang nagwagi. Sa pagkatalo ng Grandmaster, inangkin ni Yang ang titulo ng pinakamagaling na mandirigma sa buong mundo. Pagkatapos, binuksan ni Yang ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang sanggol na babae. Ang batang ito ay isang inapo ng kanyang mga kaaway, isang angkan na nakipag-away sa kanilang angkan sa loob ng 500 taon. Upang wakasan ang alitan, inatasan si Yang na alisin ang bawat huling miyembro ng angkan ng kanyang kaaway. Habang hawak ang samurai, handa na siyang natapusin ang kanyang misyon, ngunit ang matamis ng ngiti ng sanggol ay hindi inaasahang nagpapalambot sa kanyang puso, na bumabasag sa kanyang matigas na panlabas. Pinili ang malasakit kaysa tungkulin, nagpa siya siyang nailigtas ang sanggol at isama siya sa kanyang paglalakbay. Habang tumatakas siyang kasama ang sanggol, ang kanyang sariling angkan, nakilala bilang Sad Flutes, isang kinatatakutang grupo ng mamamatay tao mula sa silangan, ay nagsimulang habulin siya. Upang protektahan ang bata, napipilitang patayin niyang ang mga miyembro ng kanyang sariling angkan. Ang dalawa ay tumigil sa isang maliit na kainan upang mapawi ang kanilang gutom. Di nagtagal, isang matandang babae, ang may-ari ng tindahan, ang lumapit, ngunit sinaksak siya niyang gamit ang chopsticks na nasa kanyang kamay, dahil naramdaman niya ang isang nakatagong banta. Sa kalaunan, nalaman na ang babae ay may balak ding masama sa buhay ng sanggol. Matapos siyang kumain, sinunog niyang ang tindahan at umalis na may dalang bata na nasa kanyang mga bisig. Di nagtagal, sumakay siyang sa isang barko, naglalakbay siya upang bisitahin ang isang matagal ng kaibigan sa isang malayong lupain na may dalang tanging damit sa kanyang likod at ang sanggol na kanyang inaalagaan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating sila sa isang disyerto at walang buhay na bayan na tinatawag na Lode, na matatagpuan sa kanlurang disyerto, kung saan sinalubong siya ng isang lalaking nagngangalang 8 Ball. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Yang kay 8 Ball ang isang litrato ng kanyang mabuting kaibigan na si Smiley. Nang makita ang litrato, agad silang dinala ni 8 Ball sa sira-sirang bahay ni Smiley, na nagpakita na matagal na itong patay. Kasabay nito, ang dating master ni Yang, ang pinuno ng angkan, ay nagsimulang subaybayan siya kasama ang isang hukbo. Noong gabing iyon, si Yang, na labis na nababahala sa patuloy na pag-iyak ng sanggol, ay biglang inatake ng isang babaeng may hawak na kahoy na espada, na nabali sa proseso. Ang babae, na ang pangalan ay Lin, ay inisip na si Yang ang kaibigan na palaging binabanggit ni Smiley. Ayon sa balita, tinuruan ni Smiley si Lin kung paano humawak ng espada, at inaakala niyang ipinagpapatuloy ni Yang ang kanyang pamana. Gayunpaman, nang mapansin ni Lin na walang pangalan ang sanggol, pinangalanan niya itong April. Pagkatapos noon, inalok ni Lin si Yang ng isang kasunduan. Tutulungan niya si Yang na alagaan ng maayos ang sanggol, kabilang ang pagpapalit ng lampin, kapalit ng kanyang tulong sa negosyo ng paglalaba. Nang marinig ito, agad na pumayag si Yang, sinimulan ng kanyang bagong buhay sa hindi pangkaraniwang pakikipagsosyo na ito. Isang umaga, pumasok ang 3 binatilyo sa tindahan ni Yang bilang kanyang unang mga customer sa araw na iyon. Sa halip na kumilos bilang mga regular na customer, sadyang ginalit nila si Yang. Nanatiling kalmado si Yang, ngunit lumalala ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, dumating si 8 Ball sa tamang oras. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya, mabilis na hinawakan ang bawat binatilyo sa isang masakit na pagkakahawak, pinilit silang umalis dahil sa sakit. Kapag nawala na ang gulo, kinausap ni 8 Ball si Yang at iminungkahi na maglakad-lakad sila upang mag-relax at mag-explore sa paligid. Habang nagkukwentuhan sila habang naglalakad, sinimulang ikwento ni 8 Ball kay Yang ang kasaysayan ng bayan. Inilarawan niya kung paano ito minsang umunlad bilang isang matao at masiglang destinasyon ng circus. Sa paglipas ng mga taon, gayunpaman, nagsara ang circus, at ngayon ang bayan ay abandonado at pinabayaan. Sa kabila nito, may ilang residente ang walang humpay na nagtatrabaho upang buhayin muli ang circus, umaasang maibabalik ang dati nitong kasikatan. Sa kasamaang palad, hindi pa nila nakikita ang pangarap na iyon na matupad, dahil kakaunti pa rin ang mga bisita.
Lumilipas ang mga araw, at nagsisimula ng mapagtanto niyang na marami pa siyang dapat matutunan sa buhay. Sa bagong lugar na ito, natututo siya ng mga simpleng ngunit makabuluhang kasanayan tulad ng paglalaba ng damit, pagtatanim ng mga bulaklak, at kahit na pagdidisenyo at pag-aalaga ng isang hardin. Hindi lang iyon, nagsisimula rin siyang makipagkaibigan sa mga tao sa paligid niya, bumubuo ng mga koneksyon na nagpaparamdam sa kanya na siya ay tinatanggap at pinahahalagahan. Dahan-dahan, nagbabago ang araw-araw na buhay niyang. Hindi na siya pinapahirapan ng kanyang nakaraan bilang isang mandirigma at mamamatay tao, namumuhay siya ng mapayapa, tinatamasa ang isang pakiramdam ng kasimplihan at katahimikan na hindi niya kailanman inisip na magiging bahagi ng kanyang buhay. Isang araw, napansin niyang si Lynn na bumibisita sa isang libingan at naglalagay ng bulaklak dito. Nagtataka, tinanong niya si 8 Ball tungkol dito, at ibinahagi nito ang malungkot na kwento ni Lynn. Ilang taon na ang nakalipas bago bumagsak ang bayan, isang grupo ng mga tulisan ang sumalakay, kinuha ang kontrol ng nayon. Sa panahong ito, nahuli si Lynn at dinala upang pagsilbihan ang baluktot na mga hangarin ng kanilang lider. Gayunpaman, nakatakas siya, itinapon ang mainit na langis sa mukha ng lider sa pagtatangkang makawala. Galit na galit, binaril siya ng lalaki, at siya'y bumagsak. Hindi inaasahan, tumakbo ang ama ni Lynn para tumulong, ngunit binaril siya sa dibdib at namatay kaagad. Ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae ay nakatagpo ng parehong kapalaran, namatay sa harap ng kanyang mga mata. Habang si Lynn ay nakaligtas, mula sa araw na iyon, siya ay nilamon ng nag-aalab na pagnanasa para sa paghihiganti. Nagpraktis siya ng walang humpay sa paghagis ng mga kutsilyo, umaasa na balang araw ay maipaghiganti niya ang kanyang pamilya. Naawa sa kanyang kwento, nagpa siya siyang naturuan si Lynn kung paano maghagis ng kutsilyo ng may katumpakan. Binalot niya ng panyo ang kanyang mga mata at tumayo sa harap ng target, ginagabayan siya na magtiwala sa kanyang mga instinct at mag-focus. Sa simula, nag-aalangan si Lynn, pero sa tulong niyang, nagawa niyang ihagis ang kutsilyo na nakapikit, tumama sa target nang hindi nasasaktan siyang. Na-inspire sa kanyang tapang, lalo pang naging mausisa si Lynn kay Yang, sinubukan siya ng mas mabuti sa pamamagitan ng paghagis ng bato kay April mula sa likuran. Agad na tumugon si Yang, sinalo ang bato sa ere at nailigtas si April mula sa aksyon ni Lynn. Noong gabing iyon, habang patuloy na naiintriga kay Yang, tinanong ni Lynn kung bakit siya tinatawag na Sadflot. Sa malamig na tono, ipinaliwanag ni Yang na ang pangalan ay nagmula sa nakabibinging tunog ng plauta na lumalabas kapag pinutol nila ang leeg. Pagkatapos, binigyan siya ni Lynn ng isang kwintas, isang alaala mula sa kanyang ina, at bilang kapalit, ibinigay ni Yang sa kanya ang isang pares ng espada. Excited, ikinabig ni Lynn ang espada at nakita niya ang maalamat na samurai ni Yang. Sinubukan niyang bunutin ito, nagtataka, ngunit nabigo, dahil tinataka nito ni Yang upang pigilan ang mga sigaw ng mga kaluluwang kanyang nakuha na makatakas. Sa sandaling iyon, inihayag niya na ang pag-unlock ng espada ay magbibigay alam sa kanyang angkan tungkol sa kanyang kinaroroonan, at ito ay muling magbabalik sa kanya sa buhay na kanyang iniwan. Samantala, patuloy na tinutugis ng pinuno ng Sadflot's clan at ng kanyang mga tagasunod si Yang, palapit ng palapit na parang mga anino na ayaw maglaho. Sa panahong ito, araw-araw na inilaan ni Yang ang kanyang sarili sa pagsasanay kay Lynn sa sining ng paggamit ng espada, tinuturuan siya ng mga masterful at makapangyarihang teknik sa bawat tumpak na galaw. Gabi-gabi, masigasig silang nag-eensayo sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin, ang mga sesyon ng pagsasanay ay nagpalapit sa kanila sa bawat lumilipid na araw. Isang gabi, sa gitna ng kanilang pagsasanay sa espada, biglang humakbang si Lynn pasulong, at nang walang salita, hinalikan niya si Yang. Nagulat at walang karanasan sa mga bagay ng pag-ibig, nanatiling nakatayo si Yang, nabighani sa nakakagulat ngunit kapana-panabik na sandali. Bilang resulta, isang init ang kumalat sa kanya, at ang kanyang kamay ay kusang humaplos sa kanyang mga labi habang sinusubukan niyang maunawaan ang hindi pamilyar na damdaming ito. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga cowboy ang bumalik sa bayan, tila hinahanap si Lynn. Gayunpaman, itinago siya ng mga tao sa bayan, kaya't inilipat ng mga tulisan ang kanilang galit sa mga tao sa bayan. Tina-target nila ang clown bilang dummy para sa pagsasanay sa pagbaril at hinahatak ang matandang lasing sa likod ng kabayo gamit ang luberd. Nang makita ni Lynn ang lider sa gitna ng mga tulisan, napuno siya ng galit, sabik na siyang patumbahin ang lider.
Gayunpaman, nagawa ni na 8 Ball at ng iba pa na pigilan siya, itinali siya sa isang poste para sa kanyang sariling kaligtasan. Naramdaman ang panganib, kinumpis rin ni Yang ang espada na ibinigay niya kay Lin. Ngunit, mayroong matalinong plano si Lin, nagtago siya ng kutsilyo sa kanyang boto. Gamit ito, nagawa niyang makawala. Ang walang awa na pinuno ng mga cowboy ay patuloy na naghahanap ng bagong biktima, naghahanap ng kanyang kakaibang hilig para sa mga kababaihang may perpekto at malinis na ngipin. Sandali lamang ang lumipas, natagpuan niya ang angkop na biktima, ngunit habang nagmamakaawa ang kanyang asawa para sa awa, walang awa silang pinaputukan ng lider na nag-iwan sa kanila na patay sa lugar. Habang tumatakbo ang kanilang dalawang anak na dalaga patungo sa kanilang mga namatay na magulang, kinuha ng mga tauhan ng lider ang mga dalaga, na may balak din silang pagsamantalahan. Sa panahong ito, biglang lumitaw si Lin na nakasuot ng isang kapansin-pansing pulang damit, inaalok ang kanyang sarili para sumaya ang lider ng mga tulisan. Nakabihis bilang isang tukso, plano niyang patayin ang lider at ipaghiganti ang kanyang pamilya. Samantala, nang mapagtanto ng mga tao sa bayan na nakatakas si Lin, nagmadali silang pumunta sa laundry shop ni Yang, alam nilang gusto ni Lin na maghihiganti. Si Yang, na may pag-aatubili sa sitwasyon, ay binuksan ang kanyang maalamat na samurai. Sa sandaling ginawa niya iyon, ang mga sigaw ng mga biktima ng samurai ay umuukit sa gabi, na napansin ng lider ng Sudflute, na agad na tinipon ang kanyang mga puwersa. Pagbalik kay Lin, handa na siyang harapin ang pinuno ng mga cowboy. Gayunpaman, nagkaproblema ang kanyang plano nang makilala ng lider ang kanyang natatanging amoy, na nalaman ang kanyang tunay na intensyon. Bilang resulta, si Lin ay tinutukan ng baril, ngunit biglang dumating si Yang, pinapatay ang mga tulisan ng may walang awang katumpakan. Habang sinusubukan ng pinuno ng mga tulisan na tumakas, naghagis si Lin ng kutsilyo sa kanya, pinigilan siya sa kanyang pagtatangkang tumakas. Gayunpaman, nang kunin ang kanyang maskara, lumalabas na hindi siya ang totoong lider. Ang tunay na lider ay nakatakas, muling naglaho mula sa bayan. Nang mapagtanto niyang maaaring magdala ng mas malaking panganib ang kanyang presensya, nagpa siya siyang nalisanin ang nayon. Gayunpaman, humadlang sina 8 Ball at ang mga taga-nayon, ipinaliwanag na babalik ang mga tulisan, dahil maghihiganti sila sa mga ginawa ni Lin. Pagod na sa mga taon ng pang-aapi, nagpa siya ang mga tao sa bayan na lumaban. Nang marinig ang kanilang determinasyon, pinili ni Yang na manatili at tumulong. Sama-sama nilang hinukay ang isang nakatagong libingan, natuklasan ang mga armas, bala, at pampasabog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong palaging lasing sa nayon, si Ran, na kinaladkad sa likod ng kabayo kanina, ay nahayag na isang retiradong sharpshooter. Noong gabing iyon, ang dalawang dating mamamatay tao ay umupo sa mga guho ng isang hardin, nagkukwentuhan sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Ikinuwento ni Ron kung paano siya minsang namuhay bilang isang kriminal hanggang sa may isang babae na nagbigay inspirasyon sa kanya na iwanan ang kanyang madilim na nakaraan. Napaluha sa kanyang kwento, hinanap ni Yang si Lin at ibinalik ang kanyang mga espada, pinapalakas siya para sa darating na laban. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang kampana ng bayan, senyales ng paglapit ng kaaway. Ang mga taga-bayan ay kumuha ng kanilang mga posisyon, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Si Yang ay nakatayo sa unahan habang hawak ang kanyang maalamat na samurai, habang si Ron ay pumosisyon gamit ang sniper rifle sa tuktok ng mataas na carousel, handang magbigay ng suporta. Pagdating ng mga cowboy, agad nilang inihahanda ang kanilang mga baril. Di nagtagal, umakyat sila sa carousel sa kanilang pagtatangkang hulihin si Ron. Sa mabilis na pag-iisip, nagawa ni Ron na makatakbo at pinasabog ang carousel, ginawang libingan ito para sa mga cowboy na natrap sa loob. Ang mga nakaligtas na cowboy ay nagtipon muli, naglunsad ng brutal na pag-atake sa mga tao sa bayan, na napilitang magtago. Sa gitna ng laban, biglang lumitaw ang mga nakamaskarang ninja sa mga bubong ng gusali, senyales ng pagdating ng Sudflute's clan at nagpapatindi sa magulong labanan. Sa panahong ito, hinarap ni Yang ang mga miyembro ng kanyang sariling angkan, pinapatay sila ng may husay at bilis, ipinapakita ang kasanayang minsang nagpasikat sa kanya bilang isang kinatatakutang mamamatay tao. Habang tumatakbo sina Yang at Lin patungo sa laundry shop, walang tigil silang hinahabol ng mga ninja. Ipinagkatiwala nila kay 8 Ball si April, hinihiling na protektahan siya. Gayunpaman, si 8 Ball ay agad na pinatay, at si April ay nahuli ng pinuno ng mga cowboy.
Narinig ang kanyang mga sigaw, tumakbo siyang patungo sa hideout kung saan tanging ang pinuno ng mga tulisan ang natira upang harapin ang paghihiganti ni Lin. Gayunpaman, malayo pa ang laban. Kailangan pang harapin niyang ang pinuno ng Sad Flutes clan, ang kanyang dating guro, na itinuturing na traidor si Yang. Agad siyang hinamon ng kanyang guro sa isang duelo. Sa isang matindi at tahimik na salpukan, hinarap ni Yang ang kanyang guro. Habang ang laban ay hindi nakikita, maliwanag ang kinalabasan, si Yang ay nagtagumpay, tinalo ang kanyang guro sa isang tumpak na tama sa leeg. Sa pagtatapos ng laban, nagpaalam si Yang kay Lin at sa natitirang mga tao sa bayan. Sa mabigat na puso, ipinaliwanag niya na kailangan niyang umalis dahil maaaring dumating ang mga miyembro ng Sad Flutes clan anumang sandali na magdudulot ng panganib sa sino mang malapit sa kanya. Para sa kaligtasan ni April, ipinagkakatiwala niya siya kay Lin, na malungkot na tinanggap ang responsibilidad. Nagpalitan sila ng huling makabuluhang sulyap, tumalikod si Yang at umalis, iniwan ang nayon at ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.